word that we have heard this morning? Na-excite ba tayo? Amen. Amen. Ako mga kapatid ay palaging lumilipad, bumabiyahe. And approximately I travel 10 times a year to the minimum. And for many, many years, twice akong naiwan ng eroplano. Naalala ko isang beses doon sa Davao, naiwan ako ng eroplano. That's why nagstay ako doon ng 2 Sundays. And recently, nung in-invite ako sa Escalante Church, ang flight ko is 5:45. Dumating ako ng airport 5:45. So sabi, tapos nakiusap pa ako, wala na talaga. Hindi na talaga kinaya. Salamat sa Panginoon, may pangkuha ng ticket. Sabi ko sa naghihintay, pakihintay ako ng another 2 hours. Kasi na-late ako, takbo kagad ako sa PAL. Kuha ko ng panibagong ticket. At hindi po madali ang maiwanan ng eroplano. And once in my life, naiwanan ako ng barko. So, sino nakaranas niyan? Naranasan mo bang maiwanan? Hindi na. Para hindi. Napapabilib ako dito eh. Palaging late umalis, hindi na iwanan. Palagi na madali umalis to eh. Hindi na iwanan. Mahirap maiwan. Oo, mahirap mga kapatid. Iwan sa mga iniwan dyan. Say amen. And ayon sa survey, ayon sa stats, there are 100,000 flights every day all around the world. And approximately 6.5 million people travel across the world every day. Sa mga hindi mahilig magbiyahe, hindi nyo ma-relate mga kapatid yung sakit ng tainga, pagpababa ng eroplano, and then yung nakababa ka na, kinakausap ka, sabi mo ha, kasi may pressure pa yung tainga mo. Kaya si Brother Demi nagre-reklamo sa atin, Pastor. Sabi niya, you know what, Brother Rod? Sometimes pagod din kami. Pero sabi niya, minsan, dadating kami Sabado ng gabi, papag-preachin nyo kami Sunday ng umaga. Sabi niya, hindi ba kayo naawa minsan? Nagreklamo kasi. Minsan daw, alam mo yung isipin mo parang one day na biyahe. So one day na akyat baba ng temperature ng atmosphere, mga kapatid, ng pressure. And then pagbaba, sa kanilang gabi, sa atin umaga, antok sila, tatayo sila. Pero alam niyo, never silang umayaw. No? We really appreciate their effort, really mga kapatid, na mabless tayo ng salita ng Panginoon. So pag may kanong preach dito, lalo na pag galing biyahe, makinig. Oo, kahit na medyo hirap intindihin, kunyari, mag-amen ka na lang. Suporta ba? Wala namang may magtatanong sa'yo kung ano sinabi niya eh. Kasi yung katabi mo, pag nag-amen ka, mag-amen din yan. Oo, kunyari din yan, gano'n. But, meron tayong 4 na bagay na kailangan i-consider para sa isang flight na huwag nating mamiss. Kahapon, sa pila, meron doon isang kasama kami na hindi pinaakyat kasi malaki yung kanyang dinala sa cabin. So malamang siningil siya doon. 4 things: time, baggage, ID, and of course, boarding pass. Para hindi ka maiwan. So dapat yung oras mo, alam mo. Huwag mo kong gayahin. Boarding natulog pa eh. Pangalawa dapat, ang baggage. Kasi hindi ka pwede magdala ng bawal na baggage. Pipigilan ka, haharangin ka, lalo pag yung dala mo hazardous. Tubig nga lang bitbitin mo eh. Mahirapan ka na. Now tip, kung gusto nyo na magdala kayo ng tubig sa taas ng plane para hindi kayo mag-asusan kasi 100 yun doon sa taas, ang gawin nyo, doon kayo bumili pag naka-check-in na kayo. Okay? Pag naka-check-in na kayo, nandun na kayo sa last na pasukan, nasa boarding gate na kayo, pwede kayong bumili, yung bit-bit nyo, hindi nila kukuhanin. Pero kung kayo ibibili sa labas, papasok kayo ng check-in counter, okay pa yan. Doon sa last na papasukan nyo na last security check, ipapaiwan sa inyo yun. Hindi ko na mabilang yung Axe na pabango, yung Gatorade, yung Sito, yung tubig. Minsan nga yung mga lotion na nandun yan sa box, iniiwan.
Kasi bawal. So ang baggage, napaka-importante. Hindi ka rin pwedeng maglagay ng power bank doon sa mga check-in baggage mo. Dapat dala-dala mo yun, hand carry mo yun. No, marami pong bawal. Pangatlo, identification. Meron tayo dapat ID. Kasi, importante na yung may hawak ng ticket, kapangalan niya yung kanyang ID. Ngayon, di ba may mukha na rin? O may mukha pag nag-register ka na, may mukha na rin. Tapos, di ba, binabarcode na nila, toot, gano'n, di ba, toot. O, tapos, nakakainis na yung pumila sa aeroplano. Alam nyo, sa tagal kong ngayon na ako nag-relax pag sumakay. Hindi na ako nakikipagtulakan. Kasi inisip ko, kahit na akong pinakahuling pumasok dyan, hihintayin ako niyan. Tama ba? Kasi di ba pag bago ka, tapos wala pa ng boarding eh. Nandun ka na, nakapila ka na, akala mo talaga, iwanan ka eh. O yung elderly, yung may mga bata, ikaw, hindi naman matanda, wala ka rin bata, nandun ka. Oo, makikipila ka. Eh, ganyan na ganyan. Ako later on, na-realize ko, ano bang minamadali ko? Wala naman. Di ba? Kasi pag akyat mo, may upuan din naman para sa'yo. Wala maaagaw na upuan mo. Pero di ba ganun tayo? Yung para hala, makikipagmanggaan ka pa. Pagbaba, ganun din. Akala mo naman, pag hindi ka nakababa, sasaraduhan ka ng aeroplano, hindi aalis yun hanggat nandun ka. Relax. Di ba? Di ba pag tigil ng aeroplano, tatayo lahat? Ikaw makikipagtulakan ka rin, tatayo ka rin, tapos ang tagal-tagal ng hala, ganun ka. Hindi mo na-realize, hanggat yung nasa harap mo, hindi umabante, hindi ka rin makababa. So, pag sumakay ha, mag-relax. Hindi naalis nang wala ka, at hindi yan magsasara na nandyan ka. Ayaw nila mga kapatid ng libreng sakay. But you see, the most important thing about travel is don't miss it. And God's message for us today is, don't miss the flight. Don't miss the flight. Ang flight na pinag-uusapan natin today is a one-time, big-time flight. It is the grandest flight. It is a one-way flight. It has the best destination. Lahat ng pinapangarap mo nandun. And it's our flight, our way home. It's our flight, our way home. Ito po yung flight na pinag-uusapan at pag-uusapan natin today. Ito yung flight, mga kapatid, na hindi mo pwedeng ma-miss at hindi ka pwedeng maiwan. Bakit? Wala nang next flight dito. At walang hintayan sa flight na ito. At mga kapatid, ito yung flight na dadalhin ka sa lugar na pinapangarap ng lahat. Akala mo yung mundo, bahay mo. Hindi mo bahay ito, Brother Mar. Maybe may bahay ka dito, pero hindi mo bahay ito. Akala mo you belong in this world because you are in this world. You don't belong in this world. We have a better place up above. And there's flight coming. May parating na flight. Dapat makasama tayo. Don't miss the flight. Wag. Pag na-miss natin ang flight na ito, mga kapatid, ewan ko na lang. Pero kagaya ng flight sa mundo, yung flight na ito, may 4 na aspeto rin. Number 1, may time. Ang problema sa flight natin, hindi kagaya ng normal na flight. May boarding time, may call time, at may departure time. Ang flight natin, hindi ganun. Ang flight natin sa mundo, malalaman mo boarding time. Di ba? Tapos nandun ka na sa loob, magkukall pa yon, calling. Last call for the passenger, ganun-ganun pa yon. And then, may departure time. Ang flight natin sa langit, hindi ganun. Ang flight natin sa langit, nung nagtanong ang mga apostoles, what are the times and the signs of your coming? Of the end of the world. Dalawa ang tanong, when? And what is the sign? Ang sinagot ni Jesus, hindi yung when. Ang sinagot niya, yung sign lang. Basahin yung Matthew. Ang tanong dyan, when, kailan, and what are the signs of your coming? Ang sinagot niya, signs lang. Palatandaan lang. Hindi siya nagbigay ng time.
Kasi sabi ng Bible, yung time ng departure natin, walang may nakakaalam. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-relax. Hindi mo pwede sabihin na matagal pa ang departure pa langit. Hindi ka pwede magsabi na ganun. Hindi mo pwede sabihin na next year pa, walang ganun. But ito ang lesson, mga kapatid, ng 10 virgins. They waited both. Matthew chapter 25, 1 to 13. They waited both, may 5 na foolish at may 5 na wise. Hindi sinabi ng bridegroom kung anong oras siya dadating. Ang sabi niya lang, dadating siya. And God is doing the same thing for us. Hindi niya sinabi anong oras, anong buwan, anong araw, anong petsa siya dadating. Ang sabi niya lang, in my Father's house are many mansions, and I will go and prepare, and I will come again. Yun lang sabi niya, I will come again. Kukuhanin niya tayo ulit. Hindi niya sinabi kailan. So the 5 wise and the 5 fools waited. Yung 5, nung dumating yung bridegroom, ready. Yung 5, nung dumating ang bridegroom, hindi ready. Kailangan pa nilang lumabas at bumili. At pagbalik nila, mga kapatid, sa kung nasa ng bridegroom, they were knocking, pero sabi ng bridegroom, wala na, tapos na ang waiting period. Mga minamahal, don't miss this one-time flight. Be ready. Be ready. Now, hindi namin alam. Tanungin mo si Pastor Alan, hindi niya kayang sabihin yan anong oras. Kasi kung alam natin, ay panigurado, iba sa atin, wala. Simba ka na, next year pa dadating si Jesus. Diba? But we don't know. Ano ang lesson dito about time? Ito lang yung departure na walang departure time. Ano ibig sabihin? Dapat every day ready ka. Every time ready ka. Every hour ready ka. Na pagtunog ng trompeta, nandun ka, makasama ka. Why? Because you don't wait really about the time. Hindi mo binabantay ng time. Ang alam mo lang, He's coming back. He's coming back. He's coming back. That's why the armor in the book of Ephesians, sabi sa atin, put on the helmet of salvation. Bakit helmet of salvation? Bakit salvation nilagay sa isip? It's because dapat yung ulo natin, yung isip natin, yung utak natin, yung mind natin, ang nakatakip dyan kaligtasan. God is coming soon. I am waiting for my salvation. Hindi dapat mawala sa ulo mo yan. Para kahit anong nangyayari sa mundo, it's okay. I'm waiting for somebody and He's coming back for me. So may essence ng time. Sorry dyan sa mga hindi naghihintay. Baka magulat na lang kayo. Sarado na ang church. Baka magulat na lang kayo. Naghihintay kayo ng text na tara simba, wala na may mag-text sa'yo. Bakit? You missed the time. Kaya sa inyo na matagal ng pabalik-balik sa church, huwag yung sayangin ng time. Hindi namin kayo pinipressure at pinipilit. But take note, ang time pag lumipas, hindi mo na pwedeng balikan. Ang sasabihin mo na lang sa dulo, ay sayang. So wag mong sayangin ang time. Pag naramdaman mo na dapat maghanda ka na at gusto mo nang sumama sa flight, wag mong sayangin ang time. Yung pride na yan, ilagay mo sa gilid yan. Yung hiya na yan, ilagay mo sa gilid yan. And make yourself ready for the flight because you cannot miss this one big time flight. Nakita ko si Sister Aton, sumili po. At her age, she decided to serve God. Humabol sa time. Amen. Humabol sa time. Ang iba sa atin, batang-bata, praise God, maaga pang nagka-time. Ang iba sa atin, may time naman dapat, ayaw pa muna, gusto pang maglakwat siya ng time. May nakausap ako mga kapatid sa Cebu. Ang tagal niya naghanap pala ng makatulong sa kanya para magbago. And then, nung nirentahan siya ng ating kasama doon, ni Pastor Manabat, para mag-pick up ng stocks. Siyempre, pastor yun, mag-share yun. Nasharean siya. Pangalawang pick up niya ng stock, umiiyak na siya. Nagpa-Bible study na siya.
Doon kami nanggaling sa bahay niyo nakarang araw, mga kapatid. Sa Jollibee, nag-pray over kami, namumula-mula ang mata niya. Gusto niya talaga magbago. Marami mga tao sa labas, naghahanap ng oportunidad at time na makarating dito sa loob para marinig ang narinig mo. Pero ikaw minsan na nandito sa loob, hindi mo napapahalagaan yung time na meron ka dito. Huwag nating sayangin ang time. Time is very important and time is of the essence. Pangalawa, mga kapatid, na importanteng bagay for this flight is yung baggage natin. Baggage. Alam niyo mga kapatid, na sabi ng Biblia, Ephesians 5:27, ang makakapasok lang sa flight na yan, sabi ng Bible, having no spot or wrinkle, that it should be holy and without blemish. Di ba pag pumasok ka sa airport, may x-ray? Tapos may tut, may bakal ka, may barya ka, may belt ka. Yung iba nakakainis, pati sapatos pinapatanggal. Okay, sana kung slip-on. Kung liston. Ako mahilig mag-boots. Sa'yo pakitanggal ng sapatos, di, tanggal, kalas ka naman. Wala namang bakal yon. Pero di ba sinisilip ka? Bakit? Baka may dala-dala ka na hindi dapat. Mga kapatid, sa langit, ganun. Hindi tayo maka-join sa flight pag may spot tayo. Yung kulubot, hindi po kulubot ng matanda ito, ha. Tsaka hindi po kulubot ng damit. Ha, hindi. Yung wrinkle dito, mga kapatid, yung kasawayan sa ating kasuotan espiritual. Kaya dapat ayusin natin ang ating kasuotang espiritual. Ang high priest, pag nagsuot ng damit, hindi pwedeng may kulubot yun. Lagot sila doon. Baka patayin sila ng Diyos pag may dumi sila, may talsik ng dugo. Imagine, ang kanilang trabaho mag-offer ng dugo. Pero ang kanilang suot puti. Tapos bawal may talsik. Bawal may kulubot. Naranasan niyo na bang pumatay ng baka o ng kambing? Di ba? Hawakan mo yung ulo nun, sisipa-sipa yun, di ka magkakakulubot. Pero mga kapatid, sa Panginoon, hindi pwede. Kahit na anong laban mo dito sa mundo, dapat pag humarap ka sa Kanya, wala kang wrinkle. Kahit na anong struggle mo dito sa mundo, at anong away na meron ka dito sa mundo, dapat pag humarap ka na sa Diyos para sa flight natin, dapat walang dugo dyan, walang dumi dyan, walang itim dyan, walang kulubot dyan. Hindi ka makasama. Hindi ka makapasok. Sabi ng Peter, mga kapatid, 3:14, wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent, that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Ibig sabihin, kung naghihintay ka sa flight natin, pero nasa kasalanan ka, mangarap ka. Ulitin ko, ha. Kung naghihintay ka sa rapture, diniscuss kanina ni Pastor Alan. Kung naghihintay ka sa last flight, pero may kasalanan ng buhay mo, mangarap ka ng gising. Why? Walang pag-asa sa'yo. Ano kailangan natin gawin? Tanggalin natin. Pagsisihan natin. Alisin natin. Mga kapatid, sayang lang. 10 years ka sa church, tapos hindi ka makasama sa flight kasi may kasalanan ka ngayon. Sayang! Sayang yon. 2 years kang pabalik-balik, tapos nung tumunog ang trompeta, naiwan ka. Ano balak mo? Maging church keeper? Ha? Anong balak mo? Maging taga-tago ng susi na simbahan? Sayang. At alam niyo mga kapatid, minsan, baka maliit na bagay lang ang dahilan hindi ka pa makapasok sa langit. Sayang. Kaya sabi ng Bible, without spot, pag sinabing spot, maliit na dumi. Huwag tayo maghanap ng malaking dumi. Ang Diyos, mga kapatid, is kung malaki man yan o maliit yan, basta dumi yan, hindi ka makasakay dyan. Walang boarding sa'yo dyan. Anong meron ka? Gusto lang. Naghintay ka, pero sayang why? May luggage ka, may bit ka, may kasalanan buhay mo, may karumihan buhay mo. Sabi ni Pastor Alan kanina, dapat wag tayong masanay na palaging ganyan lang, palaging himas. Can I preach yung hard truths today? Ang makasalanan, kahit matagal na sa church, walang langit. You understand? Ay kahit busy ka pa sa gawain, Sister Val,
Kahit linggo-linggo ka pa dito nagsasacrifice. Kung ang buhay natin at the end of the day ay may nakatago kasalanan, mangarap ka na lang ng langit. Walang langit para dyan. Pero ito ang good news. May pagpapatawad sa pagsisisi. That's why let us not miss the flight. Amen. Let us not miss the flight. Ano ibig sabihin? Ngayon, kung gusto mong makasama sa flight na yan, ang gawin mo, simple lang. Tingnan mo yung puso mo. Naghihintay pa ba ako? Ang sabi ng Bible, now is our salvation nearer than we believe. Behold, today is the day of salvation. Ngayong araw, every day is the day of salvation. Dapat naghihintay ka. Subalit, dapat habang naghihintay ka, panatilihin mong malinis yung buhay mo. Kung may karumihan sa buhay mo today, kapatid, I want to invite you, come to God and say, sorry! Huwag tayong mga kapatid magkunyari na walang mali kung alam natin meron. Sabi pa ng isang narinig ko, oh come on, you can fool me, but don't fool God. Don't act as if everything is okay because you can't hide from God. Whatever little petty things sa buhay natin, hindi ko kailang magsalaysay. Pero ito sabi ng Bible, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived. No fornicators. No idolaters, no adulterers, no effeminate. Sabi nila, yung bakla daw mga kapatid, makapasok ng langit. Wala sa Bible yan. Itong sabi ng Bible, yung baklaan, yung lalaki na umaaktong parang babae, effeminate. Sabi nila, kailangan daw mag-commit ng sexual act ang isang lalaki sa isang lalaki para masabi mo na bakla siya at hindi siya makapasok ng langit. No, that's not what the Bible says. The Bible says, effeminate. Yung aktong nagbabae-baihan ka, na lalaki ka, will merit you not to enter into the kingdom of heaven. Don't believe in a lie. Sabi niya isang prayer na narinig ko online, to our neutral gender God. Sabi niya, baliw. Neutral gender God daw. To our God of plurality. Kasi yung, di ba, yung word na God, Elohim plural. And to the Holy Spirit of rainbows. Ganun. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang ako nasayangan sa cellphone ko, binato-bato ko eh. Kaso naalala ko, wag ka pala magdesisyon na galit ka. Kaya kinontrol ko yung emotion ko. Nilapag ko ng dahan-dahan ng cellphone. Yan. Ay magagalit ka sa panalangin. Church yun. Church yun. Ang ganun pala sabi ng Bible, the effeminate. Lubos-lubusin natin to hanggat hindi pa bawal mangaral tungkol sa kanila sa Pilipinas. Hanggat wala pang kaso. Because magbilang tayo ng taon. Pag bumira ka nito, may kaso na kasama sa'yo. Lubos-lubusin muna natin. Amen. Ang babae sa babae mali, kasalanan po. Walang langit dyan. Ang fornicators, kasalanan po. Walang langit dyan. Ito usong-uso sa church. Magugulat na lang tayo na buntis si sister. Akala niya si Virgin Mary siya. Sinurprise si mama at papa. Kaya mga kayo nagtatago-taguan. Noong nakaraan mga kapatid, may nahuli. Multik na magka-holding hands. Pag tinanong mo, kayo ba? Hindi po. Magka-chat lang magdamag. Kayo mga kapatid na mahilig magtago-taguan, mauuwi sa fornication na inyong relasyon. Hindi po biro ang ating flight. Pag na-miss mo ito, walang second chance. Kung kayo ay nagtatalik outside marriage, kasalanan yan sa harap ng Diyos. And one thing I learned about the parable of the prodigal son, ang sabi niya sa kanyang tatay, I have sinned against you and against God. Sabi ko, wait lang, di ba sa tatay niya lang siya nagkasala? Pero bakit ang repentance niya dalawa? Sorry and sorry. There we understand, ang maling ginawa mo sa tao, maling ginawa mo sa Diyos. Kaya wag mong sabihin na, Lord, faithful naman ako sa iyo. Pag meron kang ginawang mali sa ibang tao, mga kapatid, you need to ask God for forgiveness. Kasalanan pa rin yan. Ano pa sabi ng Bible? Idolaters. O yung BTS, idolatry na kayo na kinakahulugan yan. Nilagay mo sa kwarto mo yan. Nilagay mo sa CR mo yan.
Naalala nyo nauso ang F4, pati plato may mukha ng F4, pamaypay may mukha ng F4, mga kapatid. Idolatry yan. Kung magkaganyan na lang din naman kayo, mukha na lang namin. Tapos pag nag-pray, hawakan mo yung mukha ni Pastor Alan. Pastor Alan, tulungan mo kay Jesus. Joke lang. Sablay tayo. Papatayin kami ng Diyos pag ginawa nyo yan. Mga kapatid, idolatry yan. Ang mga bagay na umuubos ng oras mo na dapat para sa Diyos, idolatry yan. Yung hobbies nyo, yung laro nyo sa cellphone, yung mga bagay na pinagugugulan nyo ng oras na dapat sa Panginoon na idolatry yan, mali yan, kasalanan yan. You will miss your flight if you don't change that. Baggage yan. Ano pa mga kapatid? Ang sabi dito, baba tayo, abusers of themselves with mankind. Ang bagay na ginagawa mo sa sarili mo na sumisira sa iyo na iba't ibang klase. Lahat, bisyo, addiction. Dagdag natin ang cellphone. Di ba? Lahat ng ginagawa mo na sumisira sa iyo. Habits mo and hobbies mo na sumisira sa iyo, mga kapatid, kasalanan yan sa harap ng Diyos. Sabi ng verse 10, magnanakaw! Tingnan mo katabi mo. Katiwa-tiwala ba? Pakiligpit ng bag mo. Di ba kagabi, muntik na may kumuha ng bag ko. Inisip ko na lang, hindi niya sadya. Pero ang layo talaga ng mukha ng bag namin. Ang layo ng itsura at ang layo ng pinaglagyan. Maleta ko, bag ko. Bag niya. Pagtayo niya, dinukot niya talaga yung bag ko. Siyempre ako pa social. Excuse me, that's my bag. Ah! Sa pailingon niya, ay sorry. Ah! Ano sabihin ko? Bag ko po yan. Ganon. O, di ba? Medyo social ng konti. Lingon siya. Sabay, bigay niya sa akin, tapos dinukot niya sa malayo ang bag niya. Alam niya kung saan nakalagay. Alam niya kung saan nakalagay. Why? Maraming magnanakaw. Mga kapatid, maraming magnanakaw. Ako, ang ninakaw ko lang puso ni Sir Josie, wala kong balak ibalik. Napapalakpak si Sister Ato, no? Ikaw ba, di ba, anong ninakaw mo? Ganon din. O, diretso tayo, baka sa tayo mapunta. Covetous! Alam niyo sa ating mga Kristiyano, mag-ingat tayo mga kapatid sa pera, at mag-ingat tayo mga kapatid sa karangyaan, at mag-ingat tayo sa magagandang mga bagay. Why? Minsan, sa covetousness natin makakuha noon, napapabayaan natin ang lakad natin sa Panginoon. Huwag tayong maging covetous. Ito po ang realidad dyan. Kahit na yung mga mayayaman, tanungin nyo, gustong-gusto nila magkaroon ng ganyan. Pag meron na sila, araw lang yan, wala ka ng gana dyan. Ganun ang covetous na tao. At ganun ang pakiramdam ng desire. Yung pag nakuha mo na ang bagay na gusto mo, excited ka na yan. After ilang araw, mag-die down na excitement mo, iba na naman ang gusto mo. Iba na naman ang papangarapin mo. Ako pigil na pigil ako sa sarili ko. Pastor, di ba luma na yung high ace? Tapos kakarag-karag naman yung Suzuki. Tapos ang wigo masakit din sa likod. Pag may nakikita akong dumadaan na parang komportabling sasakyan talaga, gaganyan-ganyan ako. Pinangarap ko talaga, sinulat ko dito sa prayer request, sinulat ko, Land Cruiser ZX Diesel. Brand new. Sinulat ko. Pero wala akong balak bumili. 5 million yun eh. Diba? Wala akong balak bumili pero hiningi ko. Nabahala ng Diyos mo problema kung paano niya ibigay sa akin. Basta Lord, hindi ko bibilhin yan. Kasi para sa akin, sa level ng buhay ko, malaking kasalanan, nagagastos ako ng ganyang kalaking pera. Okay? Pero gusto ko eh. Ayoko namang bumili. Baka magkasala ako. Lord, problema mo na yon. Kung paano niya ibigay sa akin, mga kapatid, problema nyo na yon. Now, pag may nakita kayo na bumaba ako sa harap
At Land Cruiser sinakyan ko, himala yun. Hindi ko binili yun. May nagbigay nun. May pinanggalingan yun. Hindi akin yun. But I claim it in Jesus' name. Why? Kinukontrol ko yung sarili ko magkaroon ng isang desire na mahulog ako sa covetousness, mga kapatid, na hala, bili ka ng bili at angkin ka na angkin na para hindi ka nagsasawa. Kaya ang solusyon sa covetousness, pagbibigay. Kasi pag nagbigay ka, nabawasan ka, may dahilan ka magdagdag, di ba? Oh. Eh, sabi ng asawa ko, bibili ka na naman, may ipapamigay ka na naman. Okay lang yun. Yan. Covetousness. Drunkards. O, pasintabi sa mga umiinom dyan, walang langit para sa mga manginginom. Sa langit, wala nang beer. Sa langit, wala nang beer. Wala pong beer doon. Wala pong lasing doon. Wala yung gigisi sa harap, basta, good morning, Lord. Walang ganun doon. Na kung walang ganun doon, at ganun ka, hindi ka makapasok doon. Hindi po ito paghuhukom. Ito, mga kapatid, na pinag-uusapan natin, yung mga bagahe na dapat tanggalin natin sa buhay natin kung gusto nating makasama sa flight na yan. Ano pa dito, mga kapatid? Revilers. Mga away. Sasakit magsalita. Yung mga extortioners. May mga extortioners ba dito? Parang ito yata ang pinaka hindi ko hahanapin sa church, ha? Yung mga nang-i-extortion, yung mga nanluloko, ha? Yung mga nambubudol. Oo. Yung baka mamaya, bibigyan ko ng idea, kukuha ka ng, sobrang brown. Lagyan mo tights, 5,000. Tapos ang ilagay mo, 2,000 lang. Tapos after na service, lapit ka kay pastor, parang 10,000 kasi nilagay ko doon sa sobre, pastor, eh. Baka pwedeng mabawi yung 5 kasi 5,000 lang tights ko. Tapos yung laman, 2 lang. Hindi kumita ka pa ng 8. O baka may ganyan sa church, maawa kayo. Walang langit dyan. Ha? Noong nakarang mga taon, ng ating simbahan, nawawala ng 500. May mga mababait na magnanakaw, mga kapatid, na nakapasok sa church natin. Mawala wallet mo, pagbalik, bawas ang 500. Ganun. At least hindi kinuha ng buo. Akala niya siguro, pag konti lang binawas niya, may langit. Walang langit doon. Uy, please lang. Wala, mga kapatid. May pinagbigyan tayo dito. 2 beses natin pinagbigyan. 2 beses nagnakaw. Tama pa ba doon, Jess? Naalala mo? Hindi mo makalimutan. Naawa sa'yo. Yung bag mo binalik sa Ford. Oo. Sipin mo yun. Mga kapatid, wala dapat niyan dito. Ang sabi ng Bible, shall inherit the kingdom of God. Walang flight sa ganitong mga tao. Walang flight sa buhay na may kasalanan. Walang flight sa buhay na may kasawayan, mga kapatid. It's either ang kasalanan mo sa isip lang, ang kasalanan mo sa bibig lang, ang kasalanan mo sa mata lang, ang kasalanan mo sa kamay, saang aspeto man ang kasalanan yan. Pag may kasalanan ng buhay natin, walang flight dyan. Ano kailangan gawin? Magsisi. Amen ba? Amen. Magsisi. Ano ba nakakaya sa pagsisisi? Aminin mo lang naman na nagkasala ka eh. Pero minsan ang pride talaga natin, no? Yung pride na ayaw mo makita na nagsisi ka. Kaya alam niyo pinakamahirap na altar call? Pag nagsabi ka ng, okay, mag-altar call tayo ng healing, may pipila yan. Mag-altar call tayo ng blessing, may pipila yan. Mag-altar call ka, sino dito ang gustong magsisi? Nagtitingin na yan, naghihintayan yan. Why? Si yung pride Yung hiya ba, na pag lumapit ka dyan, ang isipin na to, hala, no kayong kasalanan nun. No, di ba? Di ba parang ganun, no? Mag-altar call ka na kasalanan, tapos nalapit ka dito, minsan yung mga makamundong nakatingin, yung mga worldly dyan, sisilip yan, sinong nandyan? Si sister, may kasalanan pala yan. Kaya napakahirap mag-altar call. Ano pa ganyang bagay? Pero mga kapatid, mapahiya ka na sa mata ng tao, huwag mo lang mamiss ang flight. Amen. I-judge ka na ng tao, huwag mo lang mamiss ang flight. Now, pangatlo, 2 more before we end. Dapat may ID ka. Pero ito, alam ko sabi ng Bible, Galatians 3:27, now as many of us who were baptized into Christ have put on Christ.
Sinuot mo si Kristo. Dala-dala mo ang kanyang dugo. Hindi ka makapasok, mga kapatid, sa eroplano kung hindi mo kamukha si Kristo at wala kang identity ni Kristo. Maniwala ka today. Ay, magkaibigan tayo. Mamaya mag-shake hands tayo. Mamaya magyayakapan tayo. Mamaya, mga kapatid, mag-uusap tayo dyan. But our friendship cannot deny me this opportunity to tell you that except you are baptized in Jesus' name, there's no flight for you. You will miss the flight. Pastor Rod, napakasakit pakinggan. Okay na masaktan ka, mga kapatid, kung para later ka masaktan. Nakita nyo yung pinakita sa atin? Yung last video. Kahit na ako natinag. Sabi ko yung, pag naiiwan ka pala, ang poproblemahin mo, hindi lang marking. Pag naiwan ka, ang poproblemahin mo, hindi lang yung bumili. Hindi lang yung magbenta. Pag naiwan ka, ang poproblemahin mo, yung bawat buhos ng galit ng Diyos dito sa mundo, kasama ka. Isipin mo pag 1/3 ng tao mamatay, gaano kakapogi para sabihin ng Diyos na ito, 2/3 to? Isipin mo pag 1/3 ng tubig pumait, saan ka kukuha? And I was thinking about my kids. Sabi ko, ano mangyayari sa mga anak na to, sa mga batang ito? Pag tayo mga magulang maiwan, pag tayo mga magulang magkaproblema, kaya tayo, yung mga anak natin maliliit pa, let's serve God right. Ayusin natin. Why? Ang kaligtasan nila, nakasabit pa sa atin. Isipin mo yun. Maranasan natin. It is because we missed the flight. At ang dahilan lang na na-miss mo ang flight is because hindi ka nagpabaptize. Hindi nagbago ang identity mo. Bakit? Ang bawat taong nababautismuhan, nagbabago ang identity. Kaya ka tinawag na Christian, you become a follower of Christ the moment sinuot mo na ang kanyang pangalan sa buhay mo. Hindi po ito pagpasok sa religion. Sa mga hindi pa po nabautismuhan dyan, ang iba sa inyo, ilang beses nyo na itong narinig. Ang iba sa inyo, first time. But it really doesn't matter. Okay, first time nyo narinig, okay, maraming beses nyo nang narinig, it will still be the same. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Now, did you notice in the book of John, chapter 3, verse 7, ito ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, marvel not that I say unto thee, singular, ye must be born again, plural. Sa bagong English, ang you can either be plural or singular. Sa Old English, iba. Ang singular ng you, thee. Ang plural ng you, ye. Kaya sabi niya kay Nicodemus, marvel not when I say unto you, ye must be born again. Tagalogin natin, huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kayong lahat kailangang maborn again. Wala po exempted. Mga kapatid, biblical yan. Grammar yan. Hindi nilagay yan na nagkamali lang dyan. Sabi ni Nicodemus, huwag kang magtaka. Sabihin ko sa iyo, lahat kayo, kailangang mapanganak muli. So wala po exempted dito. Huwag mo sabihin, sinabi kanina ni Pastor Alan, mabait ka, healthy living ka, clean living ka, wala kang bisyo. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, do you have the name? Are you covered by His blood? Do you have the name? If you are not baptized in Jesus' name, you don't have the name. Amen? Kung hindi ka nabautismuhan, wala kang pangalan. Wala kang pangalan. Wala kang karapatan sa pangalan na yan kung hindi ka nabautismuhan. Ang sakit talaga pakinggan. Nung narinig ko ito, mga kapatid, parang gusto ko mang-away eh. Sabi ko sa kaibigan ko, yung magnanakaw sa cross, ha? Sabi ko sa akin, bakit? Magnanakaw ka ba? Kasi di ba yung magnanakaw sa cross, nakapasok ng paradise? Sabi ko, yung magnanakaw, sabi niya, ba't mo iniisip yung magnanakaw? Una, hindi ka magnanakaw. Pangalawa, wala tayong pakialam doon. Hindi pa niya in-explain sa akin. Pero no? Di ba?
Pag ganito pinag-usapan natin kung sino iniisip natin, paano yung mga nasa bundok, paano yung mga nasa kulungan, paano yung mga nasa ospital, hayaan mo ang Diyos ang problema dyan. Ang problemahin mo sarili mo, paano ka? Pag hindi ka baptized at may flight na, hindi ka makapasok sa boarding gate. Tayo na mga baptized, ay nasa boarding gate na tayo, guys. Tapos na tayo mag-check-in. Kasi pag nag-check-in ka, ang ipapakita mo ID. At ang next na ipapakita mo mga kapatid ay boarding pass. So tayo, nasa boarding gate na tayo. Ang hinahintay natin, yung boses na lang na magsasabing, "This is an announcement for your incoming flight, 5J478, bound for Manila." Sa atin, 5J, blah, 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 blah. Oh, wala dyan. Oh, flight number 777 Rapture, bound for heaven. Yan na lang hinihintay natin. Nasa boarding gate na tayo! Pero kung hindi ka baptized in Jesus' name, kapatid, nasa pila ka pa lang at kahit pumila ka ng matagal, hindi ka makaka-check-in. Ang maka-check-in lang, baptized in Jesus' name. Masakit na katotohanan. Ito pang maganda dyan, mga kapatid. Dapat hindi kailang may ID, may ticket ka rin. Okay lang ba mag-expend tayo ng konting worship mamaya? Okay lang ba? May lakad ako mga kapatid. Alas 2, I need to be somewhere. Pero okay lang ba ma-extend tayo ng konti mamaya? Ang gawin natin ganito, siguraduhin natin makasama tayo sa flight. Ang gawin natin ganito, this day, we will make sure we will not miss the flight. Mag-flight man mamaya, mag-flight man bukas, mag-flight man next week, siguraduhin natin, we will not miss the flight. Now, ang sabi ng Bible ganito mga kapatid, But if, Romans 8:11, binasa rin kanina, kaya nakikinig ako kay Pastor Alan kanina, sabi ko parang summary na lang itong akin na lahat ng sinabi ni Pastor Alan. But anyway, let's proceed. Romans 8:11, "But if the Spirit of Him that raised Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you." Ito ang sabi mga kapatid na 1 Corinthians chapter 15, "When the trump of God will be sounded, they that are dead in Christ will be resurrected, and we which are alive will be changed." Ano ang magbabago ng ating katawan? Ang Holy Ghost. So kahit na may ID ka, kahit na maayos ang baggage mo, kahit na nandun ka sa airport, kung wala kang Holy Ghost, pagdating ng flight 777, mga kapatid, hindi ka pa rin makaalis, hindi ka makaunway. Ang Holy Ghost lang ang may kapangyarihan na yung katawan natin baguhin from mortal to immortality, from corruptible into uncorruptible. Do you understand me today? Ibig sabihin ganito yan. Kahit ikaw pa yung pinakamalaking magbigay sa church, ikaw pa yung pinaka-busy palagi maghatid sundo, kahit ikaw pa yung pinakamaaga during prayer, kahit ikaw pa may pinakaraming Bible study, at ikaw pa pinaka-faithful sa Word of God, if all of you don't have the Holy Ghost, pagdating ng flight natin, I'm sorry to tell you, my friends, there's no heaven there. Because if any man, mga kapatid, have not the Spirit of Christ, he is none of His. That's Word, that's Bible, that's doctrine, and we will never change that. Masaktan kayo ng konti, okay lang. Importante marinig natin ito. Alam niyo kung kailan ko narinig ito? The first time I attended the Bible study, right in my face, sinabi sa akin ito, medyo masakit, but it's okay. Kasi habang nasasaktan ka, napapaisip ka, nare-realize mo, and later on, sabihin mo, sige, magdidesisyon na ako, I want to be baptized in Jesus' name. And then, mga kapatid, ito, we must have the Holy Ghost. Ay, pasensya na talaga kung busy-busy ka sa church, pero pag wala kang Holy Ghost, wala pong langit. Why? Kasi ang magpapalit ng katawan mo into a body that will not die anymore is the Holy Ghost. Holy Ghost is God's resurrecting power in our body. Now, if you don't have the Holy Ghost, there will be no resurrection. Ano mangyari? Naka-check-in ka ba? Hindi ka maka-check-in. Why? May ID ka, wala kang passport.
wala kang boarding pass. Hindi ka pa rin makalipad. Hindi ka makaalis. Anong message ng Diyos sa atin today? Don't miss the flight. Alam niyo good thing sa flight natin? Lahat libre. Amen? Unlimited ang rebooking. Hanggat hindi pa umaalis si Sister Val, unlimited ang rebooking. Hanggat hindi pa umaalis yung flight na yan, mga kapatid, pwede ka pang humabol. Hanggat hindi pa umaalis ang flight na yan, bukas pa yung gate. Alam niyo yung kaso ko nung nakaraan naiwan ako, nandyan pa yung eroplano, hindi na ako pinapasok. Ang sabi sa akin, sir, sorry, the gate is closed. But sa ating Panginoon, sa flight na ito ay iba. Kahit late ka, kahit ngayon ka lang dumating, if you want to be in the rapture, the gate is still open. Ito lang yung malungkot. Marami sa atin na sa boarding gate na lumalabas pa. Na-try nyo yan? Na-try nyo? Nasa boarding gate ka na? Alam nyo ba na kahit nasa boarding gate ka na, pwede ka pang lumabas? Sa mga manol-manol, hindi alam yan. Takot lumos yan, baka maiwan ako. Pero mga kapatid, palagi ka na nagtatravel, alam mo na yon. Pag boarding gate ka, labas ka, pwede ka pang umikot ulit eh. Hanggat wala pa yung boarding time. Kahit nga boarding time na, basta nandyan aeroplano, nandun ka sa may gate, papapasukin ka nila kasi tatawagin nila pangalan mo. Ito ang problema kami sa atin, matagal na tayo sa church, nasa boarding gate na tayo. Some of us, we prefer to go out again. Ito pinakamalalang mangyari sa'yo. Nasa boarding gate ka na, hindi ka nakasakay kasi nakatulog ka. Kaya ako, ayoko talaga mga kapatid bumiyahin ng madaling araw. Sabi nila, sa airport ka na matulog. Wala akong tiwala sa sarili ko. Sabi nila, magpa-alarm ka lang. Wala akong tiwala sa sarili ko. Kasi naranasan ko na sa bahay pag natutulog ako. Pag pagod ka, puyat ka, ay kahit yung kapitbahay mo, marinig yung alarm mo, ikaw, parang feeling mo, sound of silence yun. Ang sarap ng tulog. Ito yung pangit, nasa boarding gate ka na, naiwan ka kasi tulog ka. May Holy Ghost ka naman. Baptize ka naman. Maayos naman buhay mo, pero tulog ka. Unprepared ka. Ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Our flight is not delayed and it is never canceled. Our flight is certain and sure. Noong nakaraan lang, parang last month, may napanood ako sa balita. Paalis na yung aeroplano. Binaba. Alam mo yung kanyang kaso? Nanigarilyo sa CR. Loko-loko. Nag-vape sa CR. Klaro-klaro naman, no smoking. Siguro sa isip niya, smoking naman. Ang akin, vaping eh. Ano? Nag-vape sa CR, binaba. Hindi na kasama sa flight. Mga kapatid, gusto ba nating ma-miss ang flight? Sinong gustong mag-miss ng flight? Langit, pinag-uusapan natin. One time, big time flight. Nothing to miss. Nothing to miss. Anong gawin natin? Siguraduhin natin na pag tumunog siya mamaya, itong sabi ng Bible mga kapatid, as I read our verse today, I would not have you ignorant, 1 Thessalonians 4, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain, hallelujah, unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Maririnig natin ang shout. With the voice of the archangel. And with the trump of God. Tut-tut-tut. Mahaba ito. Iba-iba pala yung tunog ng trumpeta pag nagtawag ng tao. Merong staccato, merong paputol-putol, merong tut-tut-tut-tut, merong tut-tut. Pero yung trump pala ng Diyos dito. Ito yung one time, big time na natatawagin mga kapatid yung buong Israelite. And it will be a very long, lasting sound. Ang maririnig nila niyan, tut.
truth, ganun yan. Gamit ang shofar. Ito sabi ng Bible, with the trump of God, isang trompeta lang talagang tutunog. And the dead in Christ shall rise first. Itong atin. And they, we, which are alive. Sabi ng Bible, and remain. Because you can be alive, but you don't remain. Sabi ng Bible, we, which are alive and remain, will be caught up. Woo! Hallelujah. Magkakaroon tayo ng flight. Lilipad tayo. Lilipad talaga tayo. We will be caught up. Kaya tinawag ito rapture. Kasi rapture means caughting up. We will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Mga kapatid, ang pag-asa natin sa ganitong panahon, ito na lang, caughting up. Anong difference ng rapture, mga kapatid, sa second coming na hinihintay ng mga Israelite? Ganito simple. Ang second coming, walang resurrection. Ang sabi ng Bible sa Matthew, in the second coming, He will gather the elects in the four winds of the world. Pero walang binanggit na resurrection. 1 Corinthians chapter 5, may resurrection. 1 Thessalonians, may resurrection. Ito yung atin. May muling pagkabuhay. May pagtunog ng trompeta, mga kapatid. At ang ating katawan, you will see it. It will be transformed. And we will fly. Anong sabi na kanta kanina ng choir? Ay walang makakapigil. Pag araw na natin, walang makakapigil. Pag kinuha na tayo, walang may makakapigil. Pag tumunog na trompeta, walang makakapigil. Magbabaybay na lang tayo sa kanila. When the morning comes and it's time to go, we will just say, bye-bye world, it's my time to go home. I'm flying back to heaven. That's why today, we cannot miss this flight. We cannot miss this flight. Kita ko mga kapatid, kanina habang nakikinig ako doon sa video na prepare ni Pastor Alan, sabi ko, I cannot miss this flight. I cannot miss this rapture. I cannot miss this caughting up. Ano na lang, ang sabi ng Bible, Aba, Kaaba, Kaaba, Kawawa, Kawawa, Kawawa. Yan ang mararanasan natin kung maiiwanan tayo sa mundo. Pero pwede namang magsisi, pwede namang magpabaptize, pwede namang ma-receive ang Holy Ghost. Bakit tayo magpapaiwan? Sa atin dyan today, na may mga kasalanang iniipit-ipit at tinatago-tago sa buhay. Don't miss the flight. Don't miss the flight. Sa mga kapatiran dyan today that you are doing your little dirty secrets, na parang feeling mo ikaw lang nakakaalam at ikaw lang nakakakita, don't miss the flight. Sa mga kapatiran dyan today, na meron kang bagay na ginagawa, na alam mo mali sa harap ng Diyos, alam mo hindi tama sa harap ng Diyos, please, don't miss the flight. May magagawa ka pa. You can still repent. Wala pang last call. Wala pang boarding. You can still repent. May time ka pa. You don't need to come forward. All you need is to come to the presence of the Lord. You seek God. You find God. Kung nasaan ka man, isara mo yung closet mo. Isara mo yung sarili mo. And you talk to God. At ilatag mo sa Kanya, Lord, I am doing this, Lord. Nagagawa ko ito, God. I don't want to miss the flight. I don't want to miss the rapture. I want to be with you in heaven. Panginoon, please, patawarin mo ako. Seek God. Find God. Don't miss the flight. Don't miss the flight. Ano man yung bagay na ginagawa mo, baggage na bit-bit mo, na po pwedeng humarang sa iyo sa boarding gate, mga kapatid. Ngayong umaga, I invite you, bitawan mo na yan dito sa church and ask God for forgiveness. Mamaya yung hindi magpapasok sa isa langit, ang galit mo lang sa kapitbahay mo, ang sama ng loob mo lang sa nanay mo, ang sama ng loob mo lang sa kung kanino man, mamaya hindi makapagpasok sa isa langit, is yung maling relasyon na dapat matagal mo nang binitawan. Mamaya yung hindi makapagpasok sa isa langit, is yung addiction mo, yung fornication mo, yung kasalanan mo, na ikaw lang nakakaalam. Don't miss the flight. Don't come forward.
Stay where you are. And ask God, Lord, I want to be in the rapture. I want to be in the rapture. Para makanta natin yung sabi ng kanta, I'll meet you in heaven, joining hands together. Wow! Hallelujah! What a grand day will it be. Pero what if wala ka doon? Kasi naiwan ka. Kasi may dapat kang pinagsisihan na hindi mo pinagsisihan. Sa mga mahal naming bisita today, you know who you are. 9 kayo. I love you with the love of the Lord. At hindi namin pinapangaral ito dahil gusto namin insultuhin kayo. Pinapangaral namin ito because we don't want you to miss the flight. Ano bang mawawala sa iyo? Yan ang tanong kanina ng ating mahal na pastor. Ano bang mawawala sa iyo kung magpapaptize ka? Anong mawawala sa iyo if you will make this decision na isuot mo sa buhay mo ang pangalan niya? I tell you kung anong mawawala sa iyo. Capital K-A-S-A-L-A-N-A-N. Yan ang mawawala sa iyo, kasalanan. Yan ang matatanggal sa iyo, kasalanan. Sa mga mahal naming bisita, don't miss the flight. Make a decision today. Because joining our service doesn't make you one with us. You must be baptized in Jesus' name for you to be one with the Lord. Pero kumusta naman yung Holy Ghost dyan? May apoy pa ba? Baka naman kagaya tayo ng 5 foolish virgins. Naghintay pero naubusan. But, well, then here's the good news. May refill ngayong umaga. May refill sa presensya ng Panginoon. Kung parang matagal mo na siyang hindi nararamdaman, huwag kang magbakasakali. Don't miss the flight. Worship. And ask God, Lord, baka pwede mo iparamdam sa akin ulit ang naramdaman ko nung first time kang pumasok sa akin. Pag nagtanong ang Diyos, why? Sagutin mo, Lord, I don't want to miss the flight. I want to make sure you're still here. I want to make sure I still have you in my heart. I want to make sure I still have the Holy Ghost, God. I don't want to miss the flight. Come and talk to God. Ang iba sa atin, baka taon na. Taon mo nang huling naramdaman ang presensya ng Panginoon. Ang iba sa atin, mga kapatid, magbilang ka na ng buwan nung last kang nakaramdam ng presensya ng Panginoon. Yung naramdaman mo siya sa puso mo talaga, na alam mo siya talaga. Yung alam mo, hindi dahil sa music. Yung alam mo, hindi dahil sa sigaw. Yung alam mo, hindi dahil sa palakpak. Yung alam mo na siya talaga yon sa puso mo. Don't miss the flight. Ay, check mo yung boarding pass mo ngayong umaga. Holy Ghost ba yan? Nandyan pa ba yan? Valid pa ba yan? Check your requirements for the flight. We don't want to miss it. We don't want to miss it. We don't want to miss it. Don't miss the flight. Fix what you need to fix today. Ayusin mo requirements mo. Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo yung bit-bit mo. The Holy Ghost is here. To those of you who don't have the Holy Ghost is here. Sa mga bisita namin dyan, nahihiya kayo. Huwag yung hayaan na yung hiya nyo ang siya maging dahilan para ma-miss nyo ang flight ng buhay nyo. Langit ang pinag-uusapan natin. Walang panahon para maiya dito. Don't
miss the flight. Begin to worship God. Begin to repent of your sins and begin to ask God, Lord, I need the Holy Ghost. I need the Holy Ghost. Sometimes we come too busy sa mga buhay natin, we forget to check if we still have the Holy Ghost.